Magandang umaga po. Minsan pang pagkakataon upang ipangaral ang salita ng Diyos. At ako po ay nagagalak na maging instrumento ng Diyos upang ipangaral ang kanyang banal na salita. Sa umagang ito, ang pamagat ng salita ng Diyos ay do not fear coronavirus. Fear God. Ang coronavirus ay larawan ng higanting sigulayat na pumapatay ng tao. Dahilan upang matakot ang maraming tao sa Israel. Ngunit si David ay mayroong positibong pananaw na kaya niyang gapin ang higanting ito na pumapatay. Na kaya niya itong pagtagumpayan. Dahil nakita niya sa kanyang karanasan kung gaano siya sasanggalan ng Diyos mula sa kamay ng mga asong lubo at mga leon na sumisila sa kanyang mga tupa. At sa paglipas ng panahon, maraming tao ang natatakot dahil sa kumakalat na coronavirus. Marami ang namamatay. Ngunit ang Panginoong Jesus noong kanyang kapanahunan ay nagwika sa aklat ng Mateo Kapitulo 10, versikulo 28 hanggang 31. Pinakita niya kung gaano tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. At ganito ang wika ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 28 at 31. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa libu-libong maya. Tayo po'y saglit na manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat sa isang pagkakataon na iyong salita sa umagang ito ay maipapahayag. Dakilang Diyos, gamitin mo ang iyong munting lingkod, Panginoon, upang pumailang lang, Panginoon, ang iyong mensahe. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat inaabot ng tinig nito. Saan mang lugar ng daigdig, Panginoon, sila naroroon at sila ay nanonood online. Lord, i-bless mo ang kanilang buhay. Panginoon, kahit po ang kahilingan ng kanilang puso, Panginoon, hindi man kami magkasama-sama ngayon. Idinadalangin ko na bigyan mo ng katugunan ng kanyang panalangin. Dakilang Diyos, ikaw na Diyos nakakaalam ng desire ng aming puso. Sila, Panginoon, na ngayon ay kasabay kong nananalangin. I-bless mo po ang kanilang hangarin sa iyo. At sa umagang ito, Panginoon, idinadalangin ko sa pangalan ng Jesus. Yung po mga kapatid na nagsasuffer, Panginoon, ng karamdaman, Lord, hayaan mong makita, Panginoon, na ikaw ang Jehovah Rapha. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Especially, Lord, yung mga infected, Panginoon, ng coronavirus. Lord, hayaan mong makita nila, Panginoon, tumingin sila sa iyo, Panginoon. Umasa sila sa iyo, Panginoon, para nasa nila kagalingan na nagmumula sa iyo. Ipakita mo, Panginoon, at ipadama mo sa kanila na sila'y mahalaga sa iyo. Ipadama mo ang dampi ng iyong kaluwalhatian, ang iyong pagpagaling na kamay, Panginoon, sa kanila. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Sila po, Panginoon, na mayroong matinding pangangailangan. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pagiging Jehovah Jireh, ang Diyos na nag-provide ng aming po mga pangangailangan. Dakilang Diyos, sila po na nangangamba dahil po sa mga lingaw-ngaw ng balita, Panginoon, tungkol po sa nakamamatay na virus. Idinadalangin sa pangalan ni Jesus.
Pawiin mo ang kanilang takot, Panginoon, ng iyong pagmamahal. O Diyos, salamat po. Salamat po. Dinadalain din po namin, Panginoon, na tuluyan ng wala, Panginoon, ang viruses na ito, Panginoon, na kumikitil ng maraming buhay. Maraming pong salamat. Salamat, Diyos. Kung yung mga kapatid po na ngayon ay nanghihina, pagalingin mo, Panginoon. Sila na nawalan ng trabaho, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na i-provide mo po ang kanyang pangailangan ng trabaho, Panginoon. Hallelujah. Lord, sila po, Panginoon, na nagtatrabaho in spite of pandemic, Lord. Ingatan mo po sila, Lord. We pray for your protection upon them, Lord. Maraming pong salamat. Hallelujah. Lord, thank you so much. Ikinarangal ka namin, Panginoon. At sa umagang ito, dakilang Diyos, ipahintulot mo, Panginoon, na kahit po yung mga kapatid namin, Panginoon, na nasa ibayong dagat, Panginoon, na nagtatrabaho, inabutan ng lockdown, Lord. Ingatan mo po sila. Lord, hayaan mong ang kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas maging inspirasyon nila, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho. In spite, Panginoon, sa kalagayan ng pandaigdigang problema, Panginoon, regarding this coronavirus. Lord, thank you so much. Hayaan mong ikaw ang aming panghawakan, Panginoon. Ikaw ang aming kanlungan, Panginoon. Maging kanlungan ng aming buhay, Panginoon. Ng aming pananampalataya. Ng aming kalusugan, ng aming pamilya, ng aming trabaho. Ng aming negosyo, Panginoon. Lord, thank you po. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang umagang ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa talata na ating binasa kanina, Matthew chapter 10, verse 28 to 31, ay may dalawang klaseng takot na tinutukoy. Ang una ay takot na bunsod ng panganib, kaya ay banta ng problema, salot, katulad ng coronavirus. At yung pong takot na paggalang sa Diyos. Ngunit dito po ay maliwanag na sinasabi ng Panginoong Jesus na huwag natin katakutan yung pumapatay ng katawan at hindi ng espiritu. Ang katakutan natin ay ang Diyos sapagkat siya ay mayroong kakayahan na tayo ay iligtas mula sa kamatayan, hindi lamang ng katawang ito, kundi maging ng ating kaluluwa. At bakit? Sapagkat tayo ay mahalaga sa Panginoon. Kaya ang Biblia ay nagsasabi sa aklat ng unang Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa kanyang mga kabalisahan sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. Mahalaga tayo sa kamay ng Diyos. Mahalaga tayo sa harapan ng Diyos. Ang sabi diyan ay kahit isa sa kanila hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Ibig sabihin ay alam ng Diyos kung ano ang the best para sa atin. Alam ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan at sa lahat ng mga nangyayari, mayroon pong plano ang Diyos. Ganun pa man, ano ang dapat maging response? Anong dapat maging tugon ng mga mananampalataya sa Panginoon sa nangyayaring ito na coronavirus pandemic? So bagay ito ay tatlong punto ang nais ko pong bigyan ng diin ngayong umaga. Sa halip na tayo ay matakot sa coronavirus, tayo ay matakot sa Diyos. In other words, manampalataya tayo sa Panginoon. Number one, una, dapat mabuhay po tayo sa pananampalataya at hindi sa takot. Let us live by faith, not in fear. 2 Corinthians o pangalawang Korinto chapter 5 verse 7, ganito po ang wika. Tingnan nyo at aking babasahin. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita.
Hindi lamang yung nakikita, yung naririnig natin, yung ating nararamdaman. All those things ay pansamantala lamang at pabago-bago. Hindi marapat na ukulan ng ating pong pundasyon ng ating buhay. Kundi manapa ay tayo ay manampalataya, mabuhay tayo sa pananampalataya o sa pagkilala sa Panginoon, pagrespeto sa Diyos. Alam natin na tayo mahalaga sa Panginoon, and therefore, wala tayong dapat ikatakot sapagkat concern ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya ang Panginoon Jesus, bago siya umalis, bago niya iniwan ang kanyang mga alagad, ganito ang kanyang paalaala sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 27 hanggang 29. Ganito po ang ating mababasa. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang Panginoong Jesus, nung panahon kasama ng kanyang mga alagad at natapos na ang kanyang misyon, siya ay babalik sa langit. Ayaw niya na yung mga mananampalataya sa kanya ay magkaroon ng pag-aalinlangan. Magkaroon ng takot sa kanilang puso. Dahil between yung pag-alis ng Panginoon at sa kanyang pagbabalik, maaaring magdanas sila ng maraming kahirapan o kaya ay panganib. Dahil lalo pang sabihin ng Panginoon na kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinapauna kong sabihin ito, ako'y aalis, pero ako'y babalik. Bakit ko ipinapauna ito? Sapagkat kung mangyari na ako'y mawala, sabi ng Panginoon Jesus, pag nangyari na, manalig kayo sa akin. Ipinauna niya ito. Ibig sabihin ay, bago pa mangyari, ito yung magandang bagay, Itong mga nangyayari sa atin ay bago pa mangyari, mayroon ng paalaala ang Panginoon. Amen? Kaya, dapat sa Kristiyano hindi na susurpresa. Itong mga nangyayari sa atin ngayon, kahit itong pandemic, ay hindi tayo dapat na susurpresa. Sapagkat ang Diyos hindi na susurpresa. Yan ay nakaplano. Ang lahat ng yan ay pinapayagan, kung nangyayari man ay pinayagan ng Diyos. At ang Diyos ay mayroong plano at higit na alam niya kung ano ang mas mabuti. Kung tayo ay nakakarinig ng mga alingaw ng balita patungkol dito sa pandemic na nangyayari, meron pong tendency na tayo ay matakot. Pero sa halip na tayo ay matakot, mabuhay sa takot. Na minsan ay dahil sa takot, actually, yung iba ay namamatay hindi dahil sa coronavirus. Ang iba ay namamatay dahil dun sa takot, dahil dun sa pangamba, dahil dun sa sobrang pagkabalisa. Kamakailan lamang ay mayroong isang matanda na nagpatotoo na sabi niya, ang asawa ko ay namatay hindi dahil sa coronavirus. Ang asawa ko ay namatay sapagkat komplikado siya. Pero ako'y naniniwala mga kapatid na hindi lang siya namatay dahil komplikado ang kanyang sakit. Siya ay may diabetes, may sakit sa baga. Ako'y naniniwala hindi lamang yun dahil sa kanyang patotoo. Sinabi niya na nung kanyang asawa ay ililipat na sa provincial hospital. Narinig niya yung usapan na ang sabi nitong mga doktor, siya ililipat sa provincial hospital pero hindi pwedeng sasama si Mr. At si Mr. ay nagsabi, ang sabi niya, hindi ako papayag na ibiyabiyahin niyo ang misis ko na hindi ako kasama.
Sa nakikita ko kalagayan ng misis ko, kahit paano mangyari, di ako papayag na iaalis siya, na hindi ako kasama. Nung marinig yun ang kanyang asawa, sabi doon, yun ang time na iniyukayot niya ang kanyang ulo at doon ibinalik na niya ang kanyang buhay sa lumikha sa kanya. I do believe with all my heart, hindi lang yung corona, hindi lang yung komplikadong sakit niya pumatay sa kanya, pati yung sobra niyang pag-aalala, pagkabalisa at sama ng loob. Ano? So, yung emotional, yung psychological effect, sa kanyang buhay. Pero bilang mga Kristiyano, nasabi ng salita ng Diyos, pinapalala ng Panginoon, ang dapat maging response ng isang sumasampalataya sa Diyos, sa coronavirus na ito, mabuhay tayo sa pananampalataya. Amen? Huwag tayong mabuhay sa naririnig natin. Bago-bago yan. Sa nararamdaman natin, sa emotion natin, sa nakikita natin. Mabuhay tayo sa pananampalataya. Well, ang pangalawa, na dapat maging response ng mananampalataya sa pandemic nito o sa nararanasan nating coronavirus ay ito. Be a carrier of faith, not fear. Sa halip na magdala tayo na nakahahawang sakit, ang dalahin natin ay ang pananampalataya. Sa halip na magkalat tayo ng virus, hindi ko sinasabi na huwag tayong matakot sa virus, huwag na tayong mag-ingat. Hindi po yun ang gusto kong sabihin. Dapat tayo ay mag-ingat, ingatan natin ang ating sarili. Pero hindi tayo dapat matakot. At sa halip na yung virus, ang ating ikalat o yung takot, alam nyo, merong higit pa na mas malala kaysa sa virus, ito yung takot. Mas malala pa sa virus. Mabilis mag-spread, mabilis kumalat. Kung kanya nga itong virus na ito ay nakakatakot, at yung takot na yan, pumapatay, nakamamatay, at may tendency na kung marinig natin ang mga balita, ay talagang baka tayo ay ang tawag niyan, matakot. Kapag nabalitaan natin ang mga nangyayari o kaya tayo nadapuan ng sakit nito, maaaring mas matindi pa yung takot. Alam niyo po ba yung unang namatay sa CBMC diyan sa Karin, na sinasabi nilang coronavirus patient? Hindi siya namatay dahil sa coronavirus. Nung mabalitaan niya na siya ay positive, tumalon siya sa hindi ko sigurado kung pangalawa o pangatlong palapag. At yun ang kanyang ikinamatay. In other words, hindi siya namatay dun sa sakit. Namatay siya dun sa psychological effect nitong nangyayari sa kanyang buhay. So, sa halip na tayo ay matakot, sa halip na tayo ay magkalat ng takot, na pwedeng yun ang ikamatay, ng tao, yung takot, yung pangamba, yung labis na pangamba. Pag tayo na nangangamba kasi ng lubha, humihina yung ating immune system. At talagang maaari tayong makapitan. At kung nakapitan ka na, nangangamba ka pa, labis ka pang nag-aalala, ay maaaring hindi yung coronavirus ang ikamatay, kundi yung iyong takot. Kanya nga, yes, maging carrier tayo ng pananampalataya, pananalig sa Diyos, sa halip na yung takot. Dito sa aklat ng Thessalonica, ipinakita ni Apostol Pablo sa aklat ng Thessalonica, sa mga taga-Thessalonica, na
sila ay nag-spread yung katuruan ng Panginoon, yung patungkol sa pananampalataya ay mabilis na nag-spread, dahil sa mga taga-Thessalonica. Ito ang wika ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica chapter 1 verse 8. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat, hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Kung mayroon dapat po nakakahawa, ay sana yan ay ang ating pananampalataya. Paano nakahawa ang kanilang pananampalataya? Ito po yung tatlong tanda ng nakakahawang Kristiyano. Yung Kristiyano na nagiging ilaw ng sanlibutan. Ganito ang wika ni Apostol Pablo patungkol sa mga taga-Thessalonica sa verse 3. Ganito po ang wika, chapter 1, verse 3. Ginugulitan namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Tatlong tanda kung paano nakakahawa ang pananampalataya ng Kristiyano. Anong kanilang paanong paraan? Yung kanilang gawa na bunga ng pananampalataya. Kung ikaw ay gagawa rin lang naman, pwede namang gumawa ng walang pananampalataya, di ba? Yung gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa kahit walang pananampalataya. Pero malaki ang pagkakaiba nung ginagawa mo dahil ikaw ay nananampalataya sa Diyos. At yung pagpapagal na udyok ng pag-ibig, pwede namang magpagal na walang pagmamahal, di ba? Pero magmamahal ka na rin lamang at magpapagal ka na rin lamang, hindi mas maganda. Magpagal ka na dahil sa pagmamahal. Ginagawa ko ito sa Panginoon kasi mahal ko ang Panginoon. Ako'y sumusunod sa aking magulang kasi mahal ko ang aking magulang. Mahal ko ang Panginoon. Nananalig ako sa Diyos. At yan ang nais ng Panginoon para sa akin. Ayan. Okay, pangatlo. Have a Christ-like attitude. Magkaroon tayo ng kaisipan na katulad ng Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Pilipos chapter 2 verse 3 and 5, ganito po ang wika ng salita ng Diyos. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ano raw po? Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ano ang palatandaan at paano magpapakababa ang isang Kristiyano? Ang sabi doon ay value others above yourself. Bigyan natin ng higit na pagpapahalagang iba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. At pangalawa, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ng inyong sarili. Yan po ang dalawang palatandaan ng pagpapakababa. At sa mga susunod na bersikulo, ipinakita yung halimbawa ng Panginoong Hesukristo kung paano siya nagpakababa. Now, ibig sabihin ay mayroong tendency na kapag lockdown o kaya ay mayroon ang pangit na balita sa kumakalat na pandemic, mayroon pong tendency na tayo maging selfish, maging makasarili. May tendency na yung sarili lang natin ang ating isipin. Pero sa pagkakataong ito, ay maaaring tayo ay nawalan ng trabaho. Nawalan na nga ako ng trabaho Pero gagawa pa rin para sa iba. Uunahin ko pa rin yung kapakanan ng iba. Hindi naman sinabing huwag mo nang unahin ang iyong sarili. Ibig sabihin ay asikasuhin mo yung sarili. Pero huwag lang yung sarili. Isipin mo rin ang iba. Ipagmalasakit din natin ang iba. Gumawa tayo na magpagal tayo na udyok ng pag-ibig.
Gumawa tayo dahil sa ating pananampalataya. Magmalasakit tayo sa iba. Ano? Sa pagkakataong ito, sa pagtatapos, nais kong hamunin ang bawat isa. Mula sa salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag tayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng espiritu at kaluluwa. Si Apostol Pablo ay may positibong pananaw na kanyang sabihin na walang pwedeng magpahiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Sa aklat po ng Roman chapter 8 verse 35-37, ganito ang wika, sino makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian ba? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami sa mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Opo, lahat tayo ay hindi exempted sa sinasabi natin mga pangyayari na hindi maganda at may tendency na tayo'y matakot. Pero ang panganib, ito man ay panganib ng pandemic, ito man ay panganib ng problema, ito man ay panganib na dulot ng kawalan ng trabaho, kasiguruhan, hindi tayo dapat matakot. Sa halip ay sumampalataya tayo sa Panginoon, mabuhay tayo sa pananampalataya, magkaroon tayo ng kaisipan katulad ng Panginoon, at tayo ay maging tagapag-encourage ng iba. Mag-encourage tayo ng kapwa natin. Mahirap mangyari yon, pero kaya-kaya natin yun sa tulong ng Panginoon. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa kalakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yes. Opo, kaya nating mabuhay sa pananampalataya. Kaya nating mag-impluensya ng iba, patungkol sa pananampalataya. Kaya nating mag-encourage ng iba, tumulong sa iba, isipin ang kapakanan ng iba, magsakripisyo para sa iba. Dahil sa lakas na binibigay sa atin ng Panginoon. Panguling talata na aking babasahin. Ganito ang wika ng awit 46 verse 1. Ang Diyos ang lakas natin at kandungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Ano po? Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Ibig sabihin ay hindi tayo dapat matakot. Bakit? Sabi doon, siya ay handang saklulo. Hindi siya natutulog. Lagi siyang nakahanda. Ano man yung sitwasyon na ating kasapitan, na andun ang Diyos na tutulong sa atin. Handang tumulong sa iyo at sa akin. Ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong pangangailangan, ikaw man ay may karamdaman, ang Diyos ay kaya kang pagalingin. Ikaw man ay may pangangailangan, kaya i-provide ng Diyos ang iyong pangangailangan. Huwag kang matakot. Bakit? Sapagkat ang katunayan, tayo ay mahalaga sa paningin ng Diyos. At dahil sa ating halaga sa paningin ng Diyos, siya ay laging handa na sumaklulo. Handa siya laging tumulong sa atin. Handa siyang tumugon sa ating panalangin sa panahon ng kaguluhan. Kaibigan, kapatid, ulitin ko. Ang coronavirus ay larawan ng higanting sigulayan na pumapatay. Pero kaya-kaya natin. Kahit si David, kinaya niya. At yun ay dahil sa tulong ng Diyos. Dahil naandun ang kasiguruhan na siya ay mahalaga sa Panginoon at siya ay tutulungan, sasamahan ng Panginoon. At yun ang sabi ng salita ng Diyos. Mahalaga tayo. Higit tayo mahalaga kaysa sa mga ibon. Higit tayo mahalaga kaysa sa mga maya. Mahalaga tayo sa harapan ng Panginoon.
Huwag natin katakutan ang panganib, ang pumapatay na. Hindi ko sinasabing huwag tayong mag-ingat. Mag-ingat po tayo. Mag-face mask po tayo. Ayan, mag-social distancing po tayo. Pero ang sinasabi ko sa salita ng Diyos ngayong umaga ay hindi tayo dapat mawala ng pananampalataya. Hindi tayo dapat matakot. Hallelujah. Sandali pong ito, hinahamon ko bawat isa na tayo ay patuloy magsuko ng ating buhay sa Panginoon. Tayo ay magbigay galang sa Panginoon. Irespeto natin ang Diyos sa likuran ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Tayo po'y saglit manalangin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa pagkakataon ito. Salamat po dahil naandyan ka, Panginoon. At laging handa, Panginoon, na kami itulungan. Handang lagi kami ay sakluluhan, Panginoon, sa anumang kalagayan ng aming buhay. O Diyos, wini-welcome ka namin, Panginoon, sa aming buhay sa bagay ito. O Lord, thank you po. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hindi kami matatakot, Panginoon, sa panganib, Panginoon, ng coronavirus. Kundi kami ay matatakot ay sa iyo sapagkat ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw po may kakayahan, Panginoon, na kami iligtas, Panginoon, na kami sakluluhan, Panginoon, sa anumang kalagayan ng aming buhay. Ano man ang aming pagdaanan, Panginoon, alam po namin na andyan ka, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maraming pong salamat, O Diyos, hallelujah. At sa tulong mo, Panginoon, kami magtatagumpay. O Diyos, kapag tatagumpayan po namin, malalampasan po namin, Panginoon, ang mga pagsubok. Kaya, Panginoon, nadalangin po namin, nabigyan mo po kami ng lakas. Hallelujah, siya po na nanonood ngayon, Panginoon, alam mo na kanyang pinagdadaanan. O Diyos, bigyan mo po ng lakas upang malampasan, Panginoon, ang lahat ng mga nangyayari ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. And Lord God, nadalangin din po namin, Panginoon, hallelujah, na kami po ay patuloy na taas noon, na lumapit sa inyo, Panginoon. O Diyos, kumilala sa inyo, Panginoon, panghawakan ang iyong mga salita, Panginoon, at ang kinig, Panginoon, ay mga pangako sa aming mga buhay. Lord, thank you so much. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tulungan niyo po kami na mabuhay sa pananampalataya. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa halip na takot ang aming pong ipamalita, ikalat sa aming mga kakilala, kaibigan, kapatid, Panginoon, mahal sa buhay, Panginoon, sa halip na yun ay tulungan niyo kami na yung pong pagkilala sa inyo, yung pag-asa, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. O Diyos, ganyan din po, Panginoon, sa likuran po ng pandemic, tulungan niyo po kami na hindi lamang sarili namin ang aming isipin, Panginoon, kundi maging aming kapwa. Tulungan po kami, Panginoon, na palakasin ang mga nahihina, Panginoon. At kung kami po ay may maitutulong, Panginoon, even financially, materially, Lord God, tulungan mo po, Panginoon, na makagawa, Panginoon, na udyok ng pag-ibig, Panginoon, udyok ng pananampalataya, Panginoon, hallelujah, at pag-asa, Panginoon, sa iyo. Salamat po. Kinararal ka namin sa bagay ito. Thank you, Lord. Walang kapangyarihan ang coronavirus sa iyong mga anak, sapagkat kami ay napaampun sa iyo, Panginoon. Balutin mo po kami na yung dugo na umago sa krus ng Kalbaryo upang walang anumang gawa ng kaaway ang sa amin po ay makapanaig. Maraming po salamat. Lord, thank you so much. Lord, sila po, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, ng iyong salita. Dito man, Panginoon, sa aming bansa o sa ibang bansa, Panginoon, Lord, tulungan mo po sila. Lord, thank you po. Hayaan mong ikaw ang patuloy na magpaunawa ng iyong salita sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon. At sila bigyan mo ng lakas, Panginoon, sa bagay ito. Thank you so much. Lahat ng papuri, pasalamat sa iyo po lamang. In Jesus' name.